kasama natin ngayon live sa studio ang MMA fighters na sina Aaron Davis, Marwin Quirante at head coach Nong Lorio. Gentlemen, good morning and welcome to PTV Sports. Good morning! Una sa lahat, no, unahin na siguro natin yung mga fighters natin, no? Si Aaron tsaka si Marwin. Ano yung pinagkakaabalahan nyo ngayon? At ano yung mga pinaghandaan nyo siguro? Let's start with Aaron. Currently, nag-recover ako sa injury. Pero soon, I'm working out para mag-lose weight and go back to amateur and mga fight din. Si ano naman, si Marwin. Si Marwin, anong pinagkakaabalahan ni Marwin? Naghahanda po sa paparating na laban ngayong March 14 sa One Championship po. And okay naman po yung training ko ngayon. And kasi lagi naman pong nandyan yung coach ko para tumulong sa akin. So, yun na po. Si Marwin, sabi nga niya, he's preparing for One Championship this March. Marwin, paano mo ba na-discover ang mixed martial arts and ano yung background mo na combat sports before? Sa pinsan ko po na si CJ, siya po nagdala sa akin dito sa Manila para kasi ano po siya fighter din po siya. So ayun, naging idolo ko po siya para magustuhan ko yung MMA or yung Muay Thai, boxing. Siya po yung naging idolo ko unang-una po. And sa ngayon po, patuloy din po akong nagtitraining at para makuha po yung inaasam niya na maging champion. So hindi niya po kasi nagawa yun. So ako na po yung gagawa para sa kanya. Okay, no? Marwin, follow up lang ako dun sa tanong ng partner ko. Nung nagsimula ka sa MMA, ano ba yung unang-unang martial arts na inaral mo? Nagsimula ka ba sa isa? Kasi 'di ba ganyan yung practice nung late 90s and early 2000s na magsisimula ka sa isang discipline, tapos lilipat ka, 'di ba partner, ganun 'yun. Pero ngayon kasi Madami yung mga at saka yung mga batang fighters na pumapasok sa MMA, minsan MMA na talaga mismo yung inaaral nila. So ikaw ba Marwin, ano yung paano ka nagsimula dito? Nagsimula po ako sa striking, sa Muay Thai po, sa tito ko din po. And ayun, sa mga 2 taon akong nag-striking and lumipat ako ng jiu-jitsu, like ground, may mga submission po. And nag-boxing din po ako. Tapos mga ilang taon lang, 2018, lumipat ako kay Coach Nong. And nag-wrestling po ako bago po ako sumabak ng MMA. So, yun po. Marwin, ang dami mong sport, no? Besides, bago siya mag-mixed martial arts, in terms of his martial arts background, malalim. Napakadami. Marwin, saang bansa ka na ba nag-compete? Ano yung mga international competitions na nasalihan mo na? Una ko pong laban sa international sa Pakistan po. Nanalo po ako doon by TKO. 18 seconds lang po yung laban namin. Kasi medyo mainit yung kalaban ko so tinapos ko agad. And nung next fight ko naman agad, nakarang buwan lang, sa 1 din. And TKO din po. Tapos, nakaraang buwan na naman, lumaban na ulit ako. And panalo naman po by decision. Rear naked choke pala. So, yun po. Parte talaga namang undefeated. Oo. So far, si Marwin right now, no? Very promising ang kanyang career so far. Pero Coach Nong, matanong ka lang rin namin since namamayagpag nga itong iyong estudyante. Ano ba yung nakikita mong parang pinaka specialty? Tsaka dagdag na rin siguro natin Coach Nong,
Sa tingin mo, saan pa ba yung mga areas of improvement na kailangan yung ayusin dyan? Sa ngayon, siguro, para madagdagan yung skills ni Marwin, siguro more on training pa. So, kailangan namin i-improve yung ground game. Saka sa striking, wala na siyang problema. Ground, basta yun ang gagawin namin, cross train, kung sa man mga pwedeng mga kaibigan na pwede magpunta, tapos yun, sipag lang para maabot namin ang tinatarget namin kasi na kung sakali, UFC. So, sa ngayon, talagang pagsipagan namin. Alright, ngayon naman, lipat siguro tayo kay Aaron, no? Sabi niya kasi partner, meron siyang injury, nagpapagaling siya, no? So, balitaan mo naman kami, Aaron, kung kamusta yung recovery mo dyan. And sabi mo rin, gusto mo mag-compete pag gumaling ka na. Saan mo balak, if ever? Sa MMA, first is locally lang muna. Pero I've competed na din sa Kazakhstan, sa wrestling. And mostly sa, what do you call this? Uzbekistan, yung 2 countries na yun. Ano ba yung nature ng injury, Aaron? Sa akin, actually, wisdom tooth siya. It's a simple injury pero it's a long recovery. It's an impacted wisdom tooth extraction. Further, kung hindi mo matatanong, si Aaron Davis is also an advocate for our combat sport athletes. As a matter of fact, meron siyang grupo, and you can tell more about that, Aaron, yung grupo mo, and how do you support especially mixed martial arts dito sa Pilipinas? Kasi yung opportunity sa mixed martial arts dito sa Philippines, ngayon lang siya sumisikat. Unlike yung mga boxing and other sports. With mixed martial arts kasi hindi pa siya ganun, ngayon pa lang siya nade-develop, ngayon pa lang siya nakikilala. And ang daming opportunity para sa mga bata, especially isa sa magiging future ng MMA natin, si Marwin. So at a young age, maganda na yung kanyang future and prodigy talaga siya ng Philippines. And parang inline siya na parang Manny Pacquiao in MMA. Yun nga sabi ni Aaron, no, yung mga opportunities dito sa Pilipinas, partner, for professional fighters, medyo mahirap for mixed martial artists kasi yung mga liga, medyo bilang eh. Kasi alam natin nandyan yung URCC, nandyan, may bago yung Zeus Combat League. Yeah, oo. And of course, yung Asia-wide, kung pwede ka na sa Asia-wide level, sa One Championship, syempre, and dyan nga nakapasok si Marwin. So, Marwin, describe mo nga, syempre, alam natin, yung competition dito sa One Championship, mas mataas talaga kumpara sa mga local leagues partner. So, hindi ka ba parang ninervyos o meron bang mga challenges nung una kang nag-compete sa One Championship? Hindi naman po mawawala yung nervyos, so tsaka yung kaba kasi ang daming taong nanonood sa'yo eh. Hindi lang sa loob sa labas ng ring kundi sa buong mundo. Pero po pagdating po sa loob ng ring, isa lang naman po yung kalaban mo eh. So siya lang at ako. So ayun po, ang mina-mindset ko po para doon, kapag masaktan ako, sasaktan ko din siya. Ano yun give and take yan. Kung ano binigay mo sa akin, tatapatan niya, pero mas Match the energy, partner, yes. kumbaga. Naku, mukhang ano yan baka teammates, wag niyong kukuning advice na love life advice yun Sa laban lang yan Bakit hindi for love life? Pag sinaktan ka, sasaktan mo rin, partner. Paano pag minahal ka, mamahalin mo din. Yun naman Lumayo yung tayo. maganda doon, partner. Ako naman, question ko kay Coach Nyong. No? Coach, paano mo prepare si Marwin? This is one of very much awaited fight nitong One Championship. Paano mo siya prepare physically, mentally, at saka strategically? Sa ngayon, siguro, ang inaano ko sa kanya, yung unang-una, discipline sa training, saka, siyempre, inaaral ko rin yung mga gagawin namin sa training para sa lumakas. Kung ano yung mga dapat gawin para
maging successful yung sa mga laban. Saka kung depende sa mga kalaban namin kung ano saan siya malakas, inaaral ko rin yun Asan yung para questions? kung ano yung dapat gawin para manalo. Asan yung questions? So, talagang heavy preparations lang. Partner, I believe merong gustong i-promote itong ating mga guests. So, gentlemen, kung meron po kayong gustong i-promote sa mga upcoming events nyo, meron kayong mga sinusuportahan na kose, siguro this is the time to do it. Aaron. Combat Sambo. Pinopromote ko rin po yung bagong gym namin sa Sprawl MMA Fitness Gym. Punta po kayo doon and malapit lang po siya sa Project 4 lang po. And follow nyo rin po ako sa page ko, sa FB, sa IG, Green Goblin lang po. And isa rin po, shoutout din po kayo sa National Team Sambo. Yun lang po. Si Coach. Sa mga nakakapanood ngayon, so lalo na sa mga beginners or na gusto matuto ng mixed martial arts or Muay Thai, boxing, wrestling. So punta lang po kayo sa bago namin gym sa Project 4, Sprawl MMA Fitness Gym. Sana makadalaw po kayo. Finally, Aaron. And I would like to iniimbitahan ko yung mga tao na supportahan natin si Marvin sa next na fight niya. And also, I would like to thank Combat Sambo for sa pag-alaga and sa pag-train cross-train kay Marvin and also with our coaches and kay Joe Vincenzo na promoter niya sa ibang fights. And also, I would like to invite you to go to our gym, train with us, newbies, beginner, or experience. You can train with us, you can do one-on-one training, or you can train with the fighters also. So, we're open from 8 to 10, so anyone can join. No discrimination and everything. With that, maraming salamat sa inyo. And syempre, teammates, no, para malaman nyo ang buong kwento nila Aaron Davis, Coach Nong, at Marvin, abangan nyo sila sa Live Better tuwing Sabado yan. Ayan, kaabang-abang yun, partner. Pero